Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako lang naman to, ang inyong vloggeristang mabait. So for today's video nga guys, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa kahalagahan ng edukasyon. Teka muna, ikaw nanonood. Ikaw nanonood. Makinig ka mabuti. Baka isa ka na rito sa mga taong hindi nakikinig at pasaway sa magulang, kaya hindi nakakapagtapos ng pag-aaral. Kaya makinig kang mabuti sa mga sasabihin ko. Makinig ka. So, yun nga guys, mahalaga ang edukasyon sapagkat, una, kung mahirap kayo ngayon, maaahon ka nito sa kahirapan guys. At ang kahirapan na nararanasan mo, hindi mo na maipasa ito sa mga susunod mo pang henerasyon or sa mga anak mo, di ba? Mga apo mo pa. Hindi mo na ito mapapasa guys. At pangalawa, mabibigyan ka nitong mas maganda pang trabaho. Malaki yung sahod at sobra-sobra pa guys. Pangatlo, matutulungan ka nito sa pang-araw-araw mong mga ginagawa. Like for example, bumili ka sa tindahan tapos sinuklihan ka ng isang tao. Malalaman mo kung tama ba yung sinukli na sa'yo. Hindi ka basta-basta mauuto niya guys. Kasi may pinag-aralan ka. Yun yung mga advantages ng may mga pinag-aralan guys. Hindi sila basta-basta nauuto. Naiintindihan nila madali yung nangyari sa paligid nila. Tapos advantage nila guys ay madali sila makakuha ng trabaho dahil hindi na nila kailangan dumaan pa sa mahirap-hirap na interview para lang makakuha ng trabaho yun. May pinag-aralan kasi sila guys. Yung pinag-aralan na yun yung lamang nila sa ibang taong hindi pa nakapag-aral. Hindi ko sinabing masama yung mga taong hindi nakapag-aral guys. Ang sinasabi ko lang, mas advantage mo kung may pinag-aralan ka kaysa sa wala. Kasi guys, may mga napapanood kasi ako sa balita guys na mga tao na hindi na sila nakapag-aral dahil nga daw sa kahirapan ng buhay. Hindi mo kasalanan na pinanganak kang mahirap. Sabi nga nila, di ba yun? Hindi mo kasalanan pinanganak ka mahirap. Kasalanan mo kung tumanda ka mahirap at mapapasa mo pa sa mga magiging anak mo yung pagiging mahirap mo. Gumawa ka, hanggang maaga guys, gumawa ka ng paraan para may ahon mo yung sarili mo sa kahirapan. Pwede ka namang mag-working student. Magtrabaho habang nag-aaral, 'di ba? Para matustusan mo lang pag-aaral mo. Alam ko guys, madali lang 'tong sabihin para sa akin, pero madami kasi akong nakikitang tao na ganun guys. Hindi nila nirarason yung kahirapan ng buhay. Hindi nila ginagawang hadlang yung kahirapan ng buhay para hindi sila makapagtapos ng pag-aaral. Kasi ang sabi nila guys, kung hahayaan ko lang na nandito pa rin ako sa pagkakataong to hanggang tumanda ako, parang wala siyang nabago sa sarili niya guys. Parang yun pa rin kung paano siya pinanganak na mahirap siya, yun pa rin, tumanda pa rin siyang mahirap dahil wala siyang binago sa sarili niya, guys. May kilala kasi akong, di ba guys, tag-live ako, guys. Coincidentally, may pumasok sa live ko na isa kong viewers. Nagsabi siya sa akin na, nag-aaral ka pa pala? Sabi ko, oo naman po, nag-aaral pa po ako. Sabi niya, ako kasi construction worker lang. Sabi ko sa kanya, wag mo nilalang yung construction worker kasi marangal na trabaho yun. Sabi ko, sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya sa akin, kasi hindi na kasi ako nag-aaral kasi mas nahumaling daw siya sa pag-iinom, pagbabarkada. Alam niyo guys, walang masama sa pagbabarkada. Ang masama lang kasi nagpapa-impluwensya kayo ng masama sa mga kabarkada niyo. Tama talaga yung sinabi ng ibang tao guys. Pumili kayo ng tamang kaibigan kasi yung kaibigan na yon makaka-influence siya sa inyo kung anong magiging kayo in the near future. At sinabi rin yun sa akin ng mama ko guys. Bakit ko nasabi sa inyo guys na hindi hadlang ang kahirapan para makapagtapos ng pag-aaral? Kasi guys, yan, isa si mama sa nagpapatunay niyan guys. Kasi si mama guys, pinanganak siyang mahirap. Kwento niya sa akin lahat guys na nangyayari sa kanya dati. Yung lolo ko, lasinggero kasi yung lolo ko guys. Pero si mama, hindi siya nagpapa-apekto. Hindi niya yan ginawang hadlang para makapagtapos siya ng pag-aaral guys. Kahit single mom pa siya guys pero nakapagtapos pa rin siya ng pag-aaral guys. Kasi kung meron ka kasing, kung gusto mo kasi yung isang bagay guys, kahit anong rason, kahit anong hadlang, magagawan mo yun ng solusyon guys. Pag gusto, di ba sabi nga nila, pag gusto, maraming paraan, pag ayaw, maraming dahilan. Kaya wala talaga nangyayari. Kaya sinasabi sa akin palagi ni mama,
ikaw talaga mag-aral kang mabuti para yung kahirapan na naranasan mo ngayon, hindi na mapagdaanan ng magiging anak mo. At dahil dun sa pagsisikap ni mama guys, nabigyan niya ako ng maganda at komportableng buhay. Hindi niya na naparanas sa akin yung sobrang hirap na naranasan niya dati sa panahon niya sa akin. Hindi niya na pinaranas sa akin yun. At yung mga napapanood ko rin sa TV guys, na mga estudyante na inuuna yung love life bago yung pag-aaral nila. At yun na guys, hindi ako pabor na hadlang yung kahirapan para hindi ka makapagtapos ng pag-aaral. Kasi ma-share ko lang sa inyo guys, yung mama ko guys ay isa sa buhay na patunay na hindi talaga hadlang yung kahirapan sa pagtatapos mo ng pag-aaral. Kasi yung mama ko talaga guys, ay pinanganak talaga siyang mahirap guys. Tapos dinagdagan pa na yung lolo ko ay lasinggero, wala na siyang ibang ginawa, kundi maglasing na lang. Humihingi yung mama ko ng pang-project pero hindi niya binigay. Pero kasi wala na daw siyang pera. Pero sa pag-iinom guys, grabe, ang dami niyang pera guys. Kayang-kaya pa niyang umutang. Yung mama ko kasi guys, nasa isip niya na hindi dapat siya lumaki siya mahirap, hindi dapat siya tumanda na mahirap. Kaya lahat ng paraan ginawa niya guys. Alam niyo ba guys, sa murang edad lang ni mama, pumunta na siya ng Manila para lang ipagkapalaran yung gusto niya na makapagtapos talaga siya ng pag-aaral. Alam niyo ba guys, nagtrabaho si mama na nangatulong siya, nag-working student siya guys para lang makapagtapos ng pag-aaral. Nangatulong siya, nagbenta siya sa palengke, ang dami niyang ginawang paraan guys. Alam niyo ba guys, sa isang araw na 5 oras or 4 na oras lang nakakatulog si mama dahil sa pagtatrabaho niya, dahil gusto niya makapasok sa school. Alam niyo, galing pa kayo sa trabaho, tapos 4 na oras or 5 oras lang kayo nakakatulog. Pagkagising niyo pa sa umaga, magre-review, tapos pagtapos yun, papasok kayo sa school, tapos pagtapos ng school, walang pahinga-pahinga yan guys ha. Pupunta ka agad dun sa trabaho niya I think guys, 2 trabaho ni mama or 3 sa isang araw guys. Isipin nyo paano niya yun kinaya. Pero, yun. Alam nyo ba guys kung anong meron si mama ngayon? Nakapagtapos siya ng pag-aaral. Kaya yun yung isa sa mga patunay na hindi talaga hadlang yung kahirapan para hindi ka makapagtapos ng pag-aaral. Dahil ngayon, yung mga bagay na hindi naranasan ni mama nung bata pa siya, ay pinaranas niya sa akin. Sabi ni mama sa akin na yung mga bagay na hindi niya daw naranasan nung bata siya. Kaya, dapat ako yung anak niya, maranasan ko yon. Yung alam nyo guys, yung ang sarap sa feeling na yung lahat ng binibigay sa'yo ng magulang mo, pinaghihirapan talaga nila. Yung alam mo yung struggle nila, yung iniisip nila na dati na dapat makapagtapos ako ng pag-aaral para hindi tumapasa sa anak ko di ko maparanas sa anak ko yung kahirapan na to. So yun, nagawa ni mama guys. Isa na siyang ngayon, successful na siya ngayon guys sa pag-aaral niya. Nakapagtapos na siya. At alam mo kasi guys, sa mga balita na napapanood ko guys na yung mga estudyante hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil nabuntis, nagjowa-jowa, ganon, iniwalay ng jowa, tapos binuntis. Alam nyo kasi guys, yung pagla-love life, nakakapaghintay yan. Ang dami pang panahon guys para mag-love life. Alam nyo nga guys, sinabi sa akin ni mama, ikaw anak, mag-aral ka munang mabuti dahil yung pagjojowa, love life, okay, anong okay? Okay mo lang yan maranasan pagtapos mo ng mag-aral. I mean, hindi pagtapos mag-aral guys. Pag successful ka na, pag na-enjoy mo na yung sarili mo, pag nakapag-travel na tayong dalawa, pag na-enjoy mo na yung pagiging dalaga mo, okay na. Okay ka nang mag-settle down. Pero, syempre, sinasabi sa akin ng mga guys, pumili ka ng tamang tao, yung mamahalin ka ng buo, yung hindi ka sasaktan, yung kayang mahalin yung mama mo. Syempre naman guys, ako pa ba? Kaya sinasabi ko sa inyo guys, bakit ko sinasabi na wag muna magjowa-jowa. Kasi mas maganda kasi mag-aral guys nang walang distraction. Totoo talaga yun. Yung hindi nahahati yung attention mo din. Yung focus ka lang talaga sa pag-aaral mo. Yung isa lang yung goal na inaabot mo. Yung makapag-aral ka lang at wala nang, hindi na, sabon, nag-exam ko kayo, tapos nag-aaway pa kayo ng jowa mo. Susuyuin mo siya, syempre, di ba babagsak ka sa exam mo guys? Kasi, dahil doon. Kaya, thankful talaga ako guys na binigyan ako ni Lord ng mama na strict, oo, kasi para lang din naman sa akin yun. Strict sila in a right way. Kaya thankful ako dahil sila yung magulang na binigay sa akin, hindi yung mga magulang na
lasinggero, sugalero, ganon. Basta ayaw ko nang banggitin yun, guys. Isa kasi sa dahilan, guys, na hindi nakapagtapos yung anak nila sa pag-aaral dahil doon. Imbis yung pera na ipanggagastos na lang sana nila sa pag-aaral ng anak nila, pinanggagastos pa nila sa bisyo nila, guys. Kaya, yun. Ang moral of the story lang ng ano na to, ang moral lang ng ano natin na to, guys, ng video na to, wag nyong gawin rason yung salitang kahirapan para hindi kayo makapagtapos ng pag-aaral, guys. Kasi it's very very wrong, guys. Ang daming mga ano, guys, mga taong nagpapatunay. Isa na diyan yung mama ko na buhay patunay na hindi talaga hadlang. Kaya kayo na mga bata-bata pa diyan, huwag kayong mawala ng pag-asa. Hanggat may buhay pa, may pag-asa pa, guys. Lagi niyo yung paniniwalaan. Kaya yun lang. At kung nagustuhan nyo tong topic na to, guys, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Click the all notification here below para updated kayo sa mga next video ko. Yun lang, guys! Ciao! Mwah!